Pastor Arias, Rajigig po. Kami po ay bumabati sa inyo na ikasampung taong anibersaryo bilang church. Church, maraming po salamat sa minsan naka-chat ko yung mga member dito, kami. Laking blessing po at si Pastor Dennis, sa hindi po nakakalam, ito po yung dating sumusundo sa akin sa Sunday School dito sa Project 8. Pastor Dennis, naalala ko pa yung pinakipila kami lahat niyan. Mga bata kami, ginagawa kami kayo yun, Pastor Dennis. Pero at lahat po kami sa biyaya po ng Panginoon, si Pastor Edwin, pero na naman. So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon na isa po sa bahagi po na ginamit si Pastor Dennis po sa amin para maging isa sa nag-train bilang mga bata. At sa Project 8 po, isa po ako, ang ministry ko sa Project 8, ako po may hawak ng Children's Department. Kaya nung naano ko, sabi ko naalala ko si Pastor Dennis na nagsusundo sa amin, si Pastor Diego, Ate Jenny, Ate Cherry, marami po. So yun yung mga kabats po nila. At salamat po sa church na ito at nagpapatuloy na kung ano yung sinimulan sa Project 8, eh nakikita ko po dito, nagagawa din po. Maraming salamat. Brother Godwin Aguinaldo. I'm representing Gospel Bible Baptist Church in Quezon City. And in behalf of our church, we would like to congratulate each and everyone for your 10th year anniversary. Amen. Amen. 10 more years to come, Pastor. And kung hindi niyo po nagtatanong, tulad po ng una-una namin, Pastor, malaki po ang naging parte sa akin ng buhay ko ni Pastor Dennis Lopez. When I was a child, as I grew up with the Lord, naging parte po siya ng aking pagiging young people. So what I'm right now, part of it is because of our pastor, your pastor. You love your pastor. Amen? Amen. Be proud of your pastor. Amen. And be proud of your beautiful church. Amen. Again, congratulations po sa lahat. God bless. Pray po ulit. Amen. 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 Galatan ko po na makita siya. Blessing mo kayo sa akin. At para pagpapala ng Panginoon ay patuloy na managana sa inyo sa mga dating pang mga taon na kita. Purihin ng Panginoon. Amen. Pastor Engine Abrasaldo na missionary sa Alfonso from Mission Project PBC. Kasama kami Pastor Ray, Pastor Bobby. Si Pastor Bobby, kabayan ko yan sa kanila sa Occidental. Mga Abusaya kami. Lahing Abusaya. Tingnan mo ang mukha namin, Abusaya. Amen. It's a blessing na it's my second time to visit for last 9 years and isang dekada. Napakatagal. Nakita ko nga sa Facebook sa ating so wow, what a great blessing. Ipintura dito, bago lahat. Siguro may mga bagong mukha na nadagdag sa biyaya ng Panginoon. Amen. So, kami, in behalf sa Missions, Alfonso, I'd like to say a happy anniversary. And may babasahin lang kong isang talata sa Bible. Psalm 52:8, but I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. So I am like a green olive tree. So kasi tayo mga member, dapat maging olive tree tayo dito sa church, sa ministry. Kung olive tree, mayroong roots yun, no? So it should be yung kanyang pag-stay dito permanent. Hindi yung parang palaka na kung saan-saan pupunta na pag natison, pag na-open, napagalitan ng pastor, nagtatampo at kung saan-saan ang pupunta. Hindi gano'n. You have to be to stay permanently, to be strong in the Lord. And pangalawa,
permanent, you have to be productive. So as a member of the church, you have to be productive in many ways. You know, productive sa giving. Hindi lang piso-piso. Kaya productive, ibig sabihin, lumalago ang giving at yun sa support niya sa pastor, kailan lumalago din. No? And pwede na lang. Kinuha niya yung house and lot. And then, pangatlo, permanent resident, hindi yung PA, ha? Productive and pangatlo, nasa isip ko eh. Productive and then, tatlong P eh. Kasi si Duterte o yung last na 4 P's, ito 3 P's. Amen. Productive. Ano kayo gusto sa tingin mo? Nawala sa isip ko. Amen. Pwede rin patience, no? May isa pa. Basta, Pastor Bob, bahala ka na sa assignment mo yan. Amen. Assignment yan. Pero pinakalo doon, you have to be permanent, productive. No, doon. Hindi lang po ang mangyari sa church noon. Pag-unala ko po sa bayaya. Again, I'm so happy to be with you. To celebrate your one decade in the service. Pastor Dennis, sabi ko ako sa'yo. Magandang hapon sa lahat at masayang anniversary. Pang isang dekada, no? 10 taon. Dali ko kanina, 10 dekada, no? Ang Bible Baptist Church siguro, bumabati ko. Anniversary. At kami, anniversary din kami, Pastor, sa dito. Pang 40 naman yun. Yung apat. Anniversary. So, hindi pumunta, invited kayo lahat. Amen. Pwede tayo doon ng halian at fellowship. Pero, Parang ombudsman. at sa pinag-iinsin kanina, galing ba mga masaya kami galing sa mundo. Parang si Yayo. Kasi yung time kasi, no? Hindi nakikita eh. Nandito kami sa ministry niya, walang kita. Pero masaya lang yung kapayapaan sa Panginoon. So, maraming salamat. Masarap pong binabali tayo ng pastor. Kasi, alam mo, yung mga pastor na yan, pag-pray sa atin, they are man of God. Amen. Sila pinadala ng Panginoon sa atin eh. Alam nyo, kung sino mas malapit to, siyempre yung mga pastor, galing sila sa puso ng Panginoon. Kaya mamaya po, pag-pray po natin yung magkaramdaman. Kasi nung nakita ko si nanay, na-burden ako. Kasi nabiburden ako kay nanay, mama po niya sa itong Susan. Eh kung tayo may burden sa Panginoon, kami may member dito, may sakit sa puso, Sister Bigel, dami namin pinag-pray. Kasi nanay ho, every day talagang, siyempre, sa kalooban tayo ng Panginoon nagpapase. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa mag-pray sa mga karamdaman. We do not pretend to be a faith healer. Ang atin ho, pag-pray natin kasi yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Kaya pag nandiyo si nanay na be-burden ako sa kanya, gusto niya pag-pray palagi sa Panginoon. So, salamat Pastor ha, sa inyo po. So this time, magbibigay muli sa atin. Kapatid, wag po kayong mainip ha, kasi gusto ko pong matupad po yung mga program. Marami yung mga aawit sa inyo. And then that's a part of worship. Napakasarap po makinig ng mga kanta ng Panginoon. Kasi sa mundo, sa sanlibutan, punong-puno na kayo ng mga kanta nila, na Taylor. I got a feeling. Ha? Wait, Taylor. Kay Bruno Mars. Dito naman, gospel. Amen? Alam nyo, dito, ito makinig kayo. Kami ho dito, mayroong tinatawag Talent Fest. BBC Talent Fest. Alam mo, dapat tayong mga Baptist, may mga singer tayo sa libutan eh. Amen. May mga singer na Baptist na kumakanta ng gospel song.
Ang problema sa atin, hindi natin pinasasikat yung kapwa natin eh. Pero halimbawa, itong dalawang siya, ganda ng boss nito. Malayo pa yung pasyon, kumaan ka na. Isipin mo meron kayong record natin, na pupunta namin sa SM, meron kayong kanta doon, bibili namin yun. Amen. And that's not, kaya bisa sabihin, wala kasing kanta yung baptist eh, because pinamayagpag natin ang mga Hillsong. Kaya kumakanta tayo nun. Do not blame us. Pag kumakanta kasi nga, mahanap tayo ng mga kanta ng mga gospel song. Kaya pwede ako po pangarap ko sa mga singer dito po sa bar, makita one day kumakanta sila sa SM. Amen. I don't care kung mag-Muslim pero mas as strong we must propagate the gospel and the music of the Lord. Ang gusto